Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 661. Ang paggawa ng kape ay isa sa maraming bagay na hindi alam ni Sofia kung paano gawin. Karaniwang kinukuha niya ang kanyang kape mula sa isang lokal na barista o anumang iba pang kafe. Sa ngayon, tinapunan niya si Arthur nang nagsusumamong tingin, sinusubukang humingi ng tulong. Nang makita niya ang kawalan ng pag-asa sa malapad nitong mga mata, pinigilan niya ang pagnanasang bamantong hininga sa pagkabigo. Hindi siya marunong magplantsa, at hindi siya makapagtimpla ng kape. May alam pa ba siyang gawin maliban sa makipag-usap sa isang tao? Wala tayong maayos na coffee machine dito, pagsisinungaling niya kay Emily pagkatapos natitigan si Sofia. Magpapadala ako ng isang tao para kumuha ng isa para sa iyo kung gusto mo. Lalong naagrabyado si Emily ngayon. Well, paano ang tsaa? Tiyak, maaari niya akong dalhan ng tsaa. Sinusubukan niyang sukatin kung gaano kahalaga ang tinaguriang kasambahay na ito kay Arthur, at hindi may tatago ang katotohanang kinasusuklaman ni Emily ang lakas ng loob ni Sofia. Kaya naman, ang una ay kasalukuyang nag-iisip ng mga paraan upang maalis ang huli at maalis ang anumang magandang impresyon na maaaring ginawa ni Sofia kay Arthur. Kailangan kong ipagalit din sa kanya si Artie. Sa ganoong paraan, kung magpasya siyang panatilihin siya, maaari ko siyang utusan ayon sa gusto ko. Alam ni Emily na kailangan niyang gawin ito bago siya tuluyang mawala si Arthur sa isang tramp maid. Sabay-sabay, nagmamadaling pumunta si Sofia sa kusina para magtimpla ng tsaa, na, buti na lang, alam niya kung paano gawin. Nakagawa na siya ng tsaa at dinala ang tray sa sopa, ngunit habang nilalapag niya ang mga tasa sa coffee table, tinanong ni Emily, kasambahay ka, hindi ba? Nasaan ang uniform mo? Agad namang nalungkot si Emily nang mapansin niyang maganda ang suot ni Sofia, not to mention, looking really good in it. Nanlilisik ang mga mata ni Sofia kay Arthur habang dahan-daang sinabi, ika-1 buwan pa lang ako nagsimula sa trabaho, kaya wala akong uniform. Pagkatapos ay maghahanda ako ng isa para sa iyo, deklara ni Emily na may ngiti. Hindi na kailangan iyon, pagsingit ni Arthur. Sa totoo lang, nakikita ko na ang mga uniforme ay isang barado na konsepto. Nabulunan nito si Emily sa kanyang tsaa. Nagsimula siyang mag-isip kung sino si Sofia na dapat magbigay ng ganoong pag-aalala mula kay Arthur, na kilala sa pagiging matigas ang ulo, at kung bakit patuloy itong nagsasalita para sa kanya. Salamat, young Master Wise, sabi ni Sofia, pagkatapos ay umatras palabas ng sala. Pakiramdam niya ay hindi magiging bahaghari at paro-paro lang ang buhay niya rito ngayong lumipat na si Emily. Nagseselos ang babaeng iyon, malungkot niyang naisip. Gayunpaman, hindi niya kailangang magdusa ng ganito kung mahahanap niya ang lalaking iyon, kwintas. Nasaan kaya ang pamana ng pamilyang iyon? Gusto niyang umiyak sa sobrang inis. Sa lahat ng mga tao na maaaring magkaroon siya ng puntos upang makipagkasundo, kailangan lang ay isang sira-sirang jerk tulad ni Arthur. Samantala, sa press grave, si Anastasia ay nakatanggap ng tawag mula kay Lorelai ng umagang iyon. Sinabi ni Lorelai kay Anastasia na desperado siyang magdisenyo ng perpektong alahas para sa pakikipag-ugnayan ng kanyang kaibigan at iniisip niya kung maaari siyang pumunta upang makakuha ng input ni Anastasia sa mga sketch ng disenyo ngayon. Siyempre, hindi tinanggihan ni Anastasia ang kanyang paghingi ng tulong at inimbitahan siya sa bahay ng walang pag-aalinlangan. Sa 4:00 ng hapon sa araw na iyon, si Lorelai ay nagmaneho papunta sa balkonahe ng kotse ng villa ni Elliot. Naglakad siya sa harap ng pintuan at pumasok sa sala, kung saan sinalubong siya ni Anastasia, na mukhang isang pangitain na nakasuot ng malambot na kulay na mahabang damit. Lorelai. Mrs. Presgrave. Pakiusap, tawagin mo akong Anastasia. Mrs. Presgrave sounds too formal, magiliw na sabi ni Anastasia. Gusto kitang tawagan sa pangalan mo simula pa noong una tayong magkita, pero ayaw kong masaktan ka, paliwanag ni Lorelai. With a self-mocking smile, she added, strict talaga ang family namin about formalities. Ayos lang. You can call me by my name when it's just the both of us, nakangiting sabi ni Anastasia. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatasa ng pagbangon ni Lorelai ngayon.
Ang huli ay nakasuot ng angkop na damit na may kasamang maitim na mga elemento ng akademya na may maliit lang, pambabae na apela. Nakasuot din siya ng napakagaan na makeup na nagpapatingkad sa kanyang maselang katangian. Nang kunin ang sketch mula kay Lorelai at bigyan ito ng isang maiikling tingin, pinuri ni Anastasia, tiyak na may talento dito at pagiging malikhain din. Bigla lang inspiration, I guess, mapagpakumbabang sabi ni Lorelai, tumatawa. Wala akong masyadong oras kadalasan, kung ano ang mga pamumuhunan sa negosyo at lahat. Binigyang diin ni Anastasia ang ilang bahagi ng disenyo na kailangang pakinisin at nagmungkahi ng ilang paraan upang makamit ito ni Lorelai. Tuwang-tuwang tumango ang huli at sinabing, "Profesional ka talaga, Anastasia." Kabanata 662. Nang magturo ng ilan pang mga bagay at magbahagi ng ilang mga trick ng insider kay Lorelai, hindi man lang napansin ni Anastasia na lumipas ang isang oras hanggang sa tingnan niya ang oras at nakitang alas 5:30 na ng hapon. Pagkatapos noon ay bumangon na siya para maghanda ng hapunan sa kusina, ngunit nang aanyayahan na sana niya si Lorelai na manatili, umiling ang dalaga at sinabing kailangan na niyang umalis. Salamat sa imbitasyon, Anastasia, pero may pinaplano ako ngayong gabi at pupunta na ako, paliwanag ni Lorelai. Inayos ang kanyang mga gamit nang bumaba siya sa sopa. Pero gabi na, at uuwi na si Elliot. Halika, mag-dinner ka na, giit ni Anastasia. Sobrang ganda mo mag-offer, pero hindi ko may impose, not tonight man lang. Hapunan na ako sa susunod, okay. Sabi ni Lorelai, magalang ngunit matatag na tinalikuran si Anastasia. Kung ganoon, magkikita pa tayo sa ibang araw. Sinamahan siya ni Anastasia palabas ng pinto at papunta sa kotse. Pag-slide sa driver's seat, binigyan siya ni Lorelai ng maliit na kaway at sinabing, "Salamat sa araw na ito. Makikita kita sa paligid. Magmaneho ng ligtas." Binabalik ang alon. Pinagmamasdan ni Anastasia ang paglabas ng sasakyan mula sa balkonahe at palabas sa harap ng mga gate. Sa kasalukuyan, ang makulay na paglubog ng araw ay itinapon sa hardin, na pinahiran ito ng mainit na gininto ang kulay. May mga iniisip sa likod ng malinaw at matangkad na mga mata ni Anastasia habang nakatayo siya sa labas. Hindi na siya bumalik sa sala. Sa halip ay tumingin siya sa relo sa kanyang pulso. Dapat nasa bahay na si Jared. Gaya ng inaasahan, huminto sa labas ng bahay ang pulutong ng mga sasakyang nag-escort sa maliit na bata ngunit hindi pumasok. Tumalon si Jared mula sa isa sa mga kotse at sumugod sa mga gate. Tumakbo siya papunta kay Anastasia nang makita siya at masayang nagtanong, "Mommy, hinihintay mo ba ako?" "Oo, ako nga," sagot niya na may magiliw na ngiti. Ngumisi siya at hinawakan ang kamay niya habang, exclaiming, "Mahal na mahal kita." "Mommy, mahal din kita." Inabot niya para magulo. Kanyang buhok, pagkatapos ay inakay siya papasok ng bahay. Nang makapasok si Jared sa sala at makita ang kuting na pabalik-balik sa sopa, mabilis niyang itinabi ang kanyang bag at sinimulang paglaruan ang pusa. Ang maliit na furball ay naging mas cute mula noong una nilang nakuha ito. Maya-maya pa, isang itim na Bugatti sports car ang nagmaneho at pumarada sa balkonahe ng kotse. Ang mahinang purr ng makina ng sasakyan ay nagpapahiwatig na bumalik na si Elliot. Nagbabasa si Anastasia sa damuhan sa labas mismo ng sala habang si Jared ay nakikipaglaro sa pusa. Nang makita niya si Elliot na naglalakad palapit sa kanya na may silhouette na naka-outline ng twilight glow, ibinaba niya ang kanyang libro at tumakbo para salubungin siya sa gitna. Namiss niya ito ng husto matapos siyang hindi makita sa buong araw. Nang makita siyang tumatakbo, ibinuka ni Elliot ang kanyang mga braso at sinalo siya ng yamakap ito sa kanya na parang bata. Itinaas siya nito sa baywang at pinaikot-ikot ito ng isang beses, pagkatapos ay ibinaba siya. "Namiss ako," panunokso niyang tanong. May mainit at banayad na kinang sa kanyang mga mata habang masuyong hinalikan ang noo nito. Tumango siya, nakangiti habang sinasabi, "I did. Daddy, gusto ko rin ng halik," hiling ni Jared habang papalapit sa magkasintahang may kuting sa kanyang mga bisig. Binitawan ni Elliot si Anastasia at yumuko para kunin ang maliit na lalaki, pagkatapos ay hinalikan siya sa pisngi ng buong pagmamahal. "Nagsaya ka ba sa school ngayon, Jared?" "Pumuste ka." Matigas na tango ang sagot ni Jared. Ang kuting ay mukhang hindi nasisiyahan nang makita na ang iba ay nakatanggap ng pagmamahal ni Elliot. "Meow."
Kabanata 663. Nang maituring na bahagi ng pamilya ang pusa, inabot ni Elliot ang malambot at mabalahibong ulo nito at nagtanong, hindi ka rin mamimungwit para sa isang halik, di ba? Ang kuting ay ngiyaw muli na parang sumasagot. Naalimpungatan si Elliot habang patuloy na kinakamot ang pusa sa likod ng mga tenga nito para pakalmayan ito. Nagkaroon ng katahimikan sa paraan ng pagtambay ng pamilya ng tatlo at ng kanilang pusa isa't isa sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Sa ilang sandali, parang payapa ang mundo. Samantala, pauwi na si Lorelai nang tawagan niya ang kanyang ina at sinabi ang nangyari kay Anastasia. Nang marinig ang mga detalye, sinabi ni Kendra sa kabilang linya, tama ang ginawa mo, Lorelai. Sa ganoong paraan, hindi maghay-hinala si Anastasia sa iyo o makikita kang banta. Sinadya ni Lorelai na dumaan sa bahay ni Anastasia noong hapon at umalis bago ang oras ng hapunan para hindi lang isipin ng huli na sinusubukan niyang makisali sa mga gawain ng kanyang pamilya. Ang matalinong pagpaplano ay makatutulong kay Lorelai na magkaroon ng magandang impresyon kay Anastasia, na pagkatapos ay ibababa ang kanyang bantay. Kasalukuyan, may ambisyosong kislap sa mga mata ni Lorelai habang sinasabi niya, nga pala. Nay, naipadala ko na ang resume ko sa Pressgrave Group. Medyo maaga pa iyon, Lorelai. Sinabi ng tatay ko na huwag madaliin ang plano, tandaan. Kung tutuusin, nasa honeymoon phase pa rin si Elliot kasama si Anastasia. Dapat mong hintayin na magkaroon siya ng pangalawang anak bago ka kumilos. Nay, huwag kang mag-alala, ginagawa ko lang ito para maramdaman ang nararamdaman ni Elliot para sa akin, iyon lang, paliwanag ni Lorelai. Ito ay tulad ng paglalaro ng chess, at bawat galaw niya sa daan ay sinadya na may layunin sa likod nito. Mabuti, ngunit siguraduhin na ipagpatuloy mo ang iyong sarili at huwag sirain ang aming mga plano. Alam ko, Ma'am, mag-iingat ako, mahinahong saad ni Lorelai. Alas 10 na ng gabi nang lumabas si Anastasia sa shower ng gabing iyon para maghanda para matulog, nakita ko lang ang kuting na umaakyat sa sopa. Ang mga kuko nito ay naghuhukay sa tela habang inilulunsad nito ang sarili sa may padded cushion. Nagpakawala ito ng mahinang mule na para bang iginigiit na magagawa niya ito ng mag-isa. Umupo si Anastasia sa gilid at nagtanong, hindi ba dapat kasama mo ang iyong pinakamamahal na munting amo sa halip na tumambay sa aming silid? Nagawa ng kuting na makaakyat sa sopa, at bilang gantimpala, nagstay ito sa isang sulok at pumulupot dito, pagkatapos ay nakatulog. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Elliot na nakasuot ng lounge suit. Katatapos lang niya ng isang online na komperensya kasama ang mga internasyonal na kaakibat, at may isang imperial, mapagpasyahan, at nakamamatay na hangin tungkol sa kanya na naging mas kaakit-akit sa kanya. Gustong-gusto ito ni Anastasia kapag nagsusuot siya ng mga terno, at hindi niya napigilan ang mga pangunahing paghihimok na sumikop sa kanya sa mga sandaling tulad nito. Ito ay isang halos mabangis na instinct na nagtulak sa kanya na tumalon at tulungan siyang alisin ang stoic-looking suit. Gayunpaman, nakita niya ang nakatagong bahagi niya, ang gilid na nasa kabilang dulo ng spectrum mula sa kanyang malayong estado. Na parang nababasa ang kanyang isip, hinalikan ni Elliot ang tuktok ng kanyang ulo at bamulong habang inaalis ang mga butones ng kanyang suit, bigyan mo ako ng 20 minuto. Ngumiti siya at inosenteng nagtanong, ano ang gagawin mo pagkatapos ng 20 minuto? Nataranta, tinaas niya ang isang kilay at binigyan siya ng nakakaalam na tingin. Ano sa tingin mo? Natatakot ako na ang ideya ay kailangang ilagay hanggang 1 linggo mamaya, pagtatapat niya, na ayaw na bigyan siya ng kasiyahan, of naintindihan niya agad. Nakangiting ngumiti sa kanya, tinukso niya, well, kung ganoon, marahil ay dapat kong isave ang aking enerhiya hanggang doon. She pouted and gave him a medyo distressed look, which he responded with a laugh habang papunta siya sa shower. Nang matapos siya, lumabas siya ng banyo at nakita siyang nakakulot sa kama. Dumausdad siya sa ilalim ng mga takip habang nagbabasa pa rin ito at hinayla siya sa kanyang mga bisig upang masandalan siya nito. Honey, ayoko nang maging housewife, mahinang bulong ni Anastasia. Hinaplos ni Elliot ang kanyang buhok at sinabing, you can do whatever you want. Kabanata 664. Gusto kong pamahalaan ang burgwa, sabi ni Anastasia habang nakatingala kay Elliot. Noong una, gusto ni Francis na ipagpatuloy niya ang pamamahala sa Tillman Constructions,
ngunit wala siyang interes sa mga materyales sa gusali, kaya nagpasya siyang ibigay ang negosyo kay Elliot pagkatapos ng pagre-retiro. Sige, kung ganoon, ikaw ang magiging commander-in-chief para sa Burgwa simula bukas, sabi ni Elliot. Wala siyang pakialam tungkol sa mga margin ng tubo at mga gastos sa pagpapatakbo hanggat ang kanyang asawa ay maaaring pasayahin ang sarili. Palagi siyang nariyan bilang isang safety net para sa kanya. Nabuhayan ng loob si Anastasia nang marinig niya ito, ngunit bago siya makapagpasalamat, idinagdag niya, "Go and do whatever you like. Huwag kang mag-alala tungkol sa isang bagay, kasi nandito lang ako palagi para saluhin ka kapag nahulog ka, okay?" Sa tahimik na silid na iyon, ang malambing na pagmamahal ni Elliot at indulhensya para kay Anastasia ay tila naririnig sa kanyang mga salita. Matigas at panatag ang boses niya, na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Nang marinig niya ang mataimtim na pangakong pinagbabatayan ng matapang na pahayag nito, ang pakiramdam niya ay nasa pinakaligtas na daungan siya, na pinoprotektahan ng isang mahusay, universal na puwersa. Kaya niyang gawin ang anumang gusto niya, at kung guguluhin niya ang mga bagay-bagay, lagi siyang nandyan para tulungan siyang malampasan ito. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa isang bagay, dahil siya ang kuta na nagpapanatili sa kanya ng kalasag mula sa malupit na kahihinatnan ng kabiguan. Iyon ay sinabi, alam ni Anastasia na ang pagkuha sa Burgwa ay hindi lamang isang laro na nagpasya siyang laruin sa isang kapritsyo. Ngayong naipahayag na niya ang kanyang pagnanais na patakbuhin ito, kailangan niyang gawing mahalaga ang kanyang mga salita at ipakita sa kanya na hindi niya ito ginagawa dahil sa kasiyahan. She had a duty to be a better version of herself, dahil paano pa siya mabubuhay sa pangalan ng pagiging asawa ni Elliot. Samantala, sa villa ni Arthur, nahihirapang makatulog si Sofia matapos manood ng ilang episode ng bagong hit na drama sa buong gabi. Bumangon siya sa kama at lumabas ng kanyang silid para kumuha ng isang basong tubig, umaasang matutulog na siya pagkatapos nito. Marahan niyang binuksan ang pinto. Nakatira siya sa ikatlong palapag habang nagpapahinga sina Arthur at Emily sa pangalawa. Habang pababa ng hagdanan, pinananatiling tahimik niya ang kanyang mga paa hanggat maaari, kaya't halos siya ay nakatipto. Katulad ng isang maingat na kuting, pumunta siya sa unang palapag at nagmamadaling pumasok sa kusina, kasunod ang mahinang ugong ng refrigerator. Naisip niya na ang malamig na inumin ay angkop dahil sa tumataas na temperatura habang sinasalubong nila ang simula ng tag-araw. Maya-maya, isang malamig at malutong na boses ang nagsalita sa likod niya. "Anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi?" Napabuntong hininga si Sofia at tumalikod, ngunit ginawa niya ito ng napakabilis at nompag ang ulo niya sa pintuan ng freezer compartment. Ang malakas na kalabog ay umalangaw sa buong kusina na parang nakakatakot na drumbeat. "Pwede bang wag mo akong yakapin ng ganyan? For heaven's sake, you had me half scared to death," she snapped, rabang, ang sakit ng ulo niya habang sinusundan ng masama si Arthur. Lumapit si Arthur sa kanya. Mas mataas ang ulo niya sa kanya, at narito rin siya para uminom. Ang ilaw ng refrigerator ay nagliwanag sa magkabilang silhouette habang sila ay nakatayo doon na magkaharap. Sa sandaling iyon, napansin ni Sofia ang carton ng gatas sa itaas na hilera ng refrigerator at inabot ito upang kunin. Gayunpaman, halos hindi ito masipilyo ng kanyang mga daliri. Akmang susuko na siya ng isang malaking kamay at madaling humawak dito at iniabot sa kanya. Habang kinukuha niya ang gatas, tumangala siya sa lalaki para pasalamatan, nahuli lang siya. Nakatulog daw siya bago dumating, sa baba. Kasalukuyang nakasabit sa kanyang noo ang kulay tinte niyang buhok, hindi katulad sa araw. Sumilip siya sa ref para may maiinom din, nakitang-kita ang side profile niya, na puro matulis ang jawline at pinong chiseled features. Nakahinga siya ng maluwag. Kasalukuyan, naramdaman ni Arthur na nakita si Sofia sa kanya, at tumingin siya sa ibaba na may singkit na mga mata habang hinihingi niya. "Anong tinitingin-tingin mo?" "Ha? Oh, wala." Pilyang ungol ni Sofia, naputol ang eye contact. Sobrang lakas at bilis ng tibok ng puso niya na hindi niya narinig. Napalunok siya, lumibot siya sa paligid habang papaalis na siya. Sa huli, kumuha siya ng isa pang bote ng gatas sa itaas na hilera ng refrigerator at isinara ang pinto. Agad na lumabo ang hallway sa kawalan ng ilaw ng refrigerator, at si Sofia, na halos hindi nagpapansinan habang naglalakad,
ay aksidenteng nadulas sa isa sa mga hakbang. Nagkaroon ng kulog habang siya ay bumagsak, na nakasubsob ang kanyang tuhod sa mga hagdan habang ang shell ay nakikipagbuno sa paligid sa dilim para maging matatag, kanyang sarili. Aw! Napangiwi siya sa sakit na napunit sa kanyang tuhod. Siguradong dumudugo siya, sa ngayon, ang pagkahulog ay kumamaw sa balat ng kanyang tuhod. Nang makita ito, lumapit sa kanya si Arthur at kumunat ang noo. Paano niya nagawang mabuhay hanggang sa pagtanda? Kasalukuyan, si Sofia ay lumuwag sa kanyang sarili sa isang posisyong nakaupo sa hagdan at ang kanyang mukha ay nakakunot noo sa sakit habang maingat niyang ibinulong ang kanyang pantalong pajama. Sure enough, dumudugo ang magkabilang tuhod niya. Ano bang pumasok sa utak niya? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Arthur ang mga sugat niya, pagkatapos ay yumuko upang suriin ang mga ito habang pinapagalitan niya, hindi ka ba tumitingin sa iyong nilalakaran? Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Sofia. Siya ang dahilan kung bakit siya nadulas at nahulog sa hagdan na parang tulala na walang motor, hindi niya kasalanan kung gaano siya kaganda sa ilaw ng refrigerator at pinag-isipan niyang muli kung gaano siya kaguwapo. Ayos lang ako, sabi niya na may matigas na gilid sa kanyang boses, pagkatapos ay dahan-daang sinubukang bumangon. Umupo ka, utos ni Arthur. Natigilan siya nang umayos ito at nakita ang daan patungo sa sideboard, pagkatapos ay bumalik na may dalang first aid kit. Kaya ko na ang sarili ko, nag-aalalang sabi ni Sofia. Takot na takot siya sa nakakatusok, nag-aapoy na sakit na dulot ng mababang pamamaraan ng paglilinis ng mga sugat, at mas gugustuhin niyang gawin ito ng mag-isa kaysa bigyan siya ng paunang lunas sa kanya. Kabanata 665. Gayunpaman, hindi pinansin ni Arthur si Sofia at nagpatuloy sa paglilinis ng kanyang mga sugat gamit ang sterilized Q-tip. Nang siya ay nagpatuloy sa paglalagay ng antiseptic, sumirit siya sa sakit, at huminga ng mahina. Aray, masakit. Masyadong bumaba ang paraan ng pagsigaw niya kaya huminto si Arthur at sinaman siya ng tingin, na parang galit na nagpa siya ang kanyang testosterone na mag-react sa kanyang boses. Sa kasalukuyan, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa nagngangalit na nakatayo sa ikalawang palapag na lumampas habang ang kanyang kamay ay nasa banister. Nagising si Emily sa kaguluhan sa ibaba, kaya lumabas siya ng kanyang silid at ang mahinang daing ni Sofia sa sakit, tumunog. Pagkatapos ay nagpa siya siyang tumungo, sa ibaba ay nakita ko na lamang si Arthur na tinutulungan ang dalaga na linisin ang kanyang nagdudugo sa mga buto. Matatawag itong first aid, ngunit para kay Emily, na nabulag ng selos na halos hindi siya makapag-isip ng maayos, si Sofia ay isang tusong vixen na gumawa ng mga murang gawa para makuha ang atensyon ni Arthur. Anong nangyari, Arthur? Pasiga na tanong ni Emily na kunwari ay nagising sa kaguluhan habang patuloy na bumababa sa natitirang hagdan. Nagmamadaling ibinaba ni Sofia ang mga binti ng kanyang pajama na pantalon at humihingi ng paumanhin, nagising ka ba namin, Miss Jennings? I'm very sorry for that. May nangyari ba sa iyo? Tanong ni Emily, na sinalubong ang tingin ng isa pang babae. Nahulog ako at nagkamot ng tuhod kanina, kaya tinulungan ako ni Mr. Wise na pigilan ang pagdurugo, prangkang sagot ni Sofia. Bueno, kung hindi ka na dumudugo, bumalik ka na sa iyong silid, mapang-uyam na sabi ni Emily. Pinuntahan ni Arthur ang first aid kit habang si Sofia ay nagmamadaling umakyat sa hagdan, ngunit nang malagpasan niya si Emily, hinawakan siya ng huli sa palso at binalaan ito sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, lumayo ka sa aking mga lalaki kung ayaw mo, mapunta sa iyo, sa pinakamalungkot na pangyayari na alam ng tao. Nasabi ito ni Emily nang napakatahimik kaya si Sofia lang ang nakarinig nito, ngunit hindi nawala ang malamig na babala sa kanyang tono. Nang makawala si Sofia sa kanyang pagkakahawak ay nagmamadali siyang umakyat sa hagdan, nalilito sa labis na pagkamuhi ni Emily sa kanya. Gusto niyang sabihin sa kanya na siya ay natural na klutz at walang anumang intensyon na nararamdaman ni Arthur. Nagpakawala ng galit na galit, nakilala ni Emily si Arthur sa ibaba ng hagdanan at sinabing, hindi na yata ako makakabalik sa pagtulog ngayon. Magpuyat para makipag-chat, party. Pagod na ako, sabi ni Arthur sabay abot sa kanya ng bote ng gatas na kinuha niya sa ref kanina. Dito, maaari kang magkaroon nito. Hindi naman talaga siya nauuhaw nang kunin niya ang gatas. Palabas na siya ng kanyang kwarto nang makarinig siya ng mga yabag na pababa mula sa ikatlong palapag, at kung tungkol sa gatas,
Ito ay walang iba kundi pinalamig na subterfuge. Galit na galit si Emily. Kaya mas gugustuhin ni RT na makipagkita sa kasambahay kaysa magpuyat at kausapin ako, yun ba? Mukhang minaliit ko ng husto kung gaano siya kahalaga ni Sofia. Kinaumagahan, nagising si Anastasia nang tumama ang mahinang sikat ng araw sa kwarto at sa gilid ng kama. Tinawagan na ni Elliot si Larry, ang vice-presidente ng Burgwa, at hiniling sa kanya na pumunta sa bahay na may kasamang lahat ng impormasyon ng kumpanya. Sa telepono, idinagdag ni Elliot na si Anastasia ang mamamahala sa pagpapatakbo ng negosyo simula ngayon. Si Elliot ay umalis para sa trabaho pagkatapos nito, iniwan si Anastasia upang hintayin ang pagdating ni Larry sa bahay. Nang sumapit ang orasan ng 10, si Larry at ang kanyang katulong ay inihatid sa sala ng kasambahay. Napatingin si Larry sa babae sa couch. Siya ay namumulaklak sa isang ganap na bagong tao ngayon, isa na hindi dapat baliwalain sa anumang pagkakataon, naisip niya. Naalala pa niya ang mga araw na nagsimula siya sa Burgwa. Hiniling sa kanya ni Elliot na hikayatin na tanggapin niya ang regalo ng mataas na kalidad na real estate at pinadalhan din siya ng impormasyon tungkol sa property. Gayunpaman, ganap na hindi nabigla sa kaakit-akit na regalo, tinanggihan siya ni Anastasia. Mula sa sandaling iyon, naramdaman ni Larry na maaari niyang maging superior. As it turned out, tama ang kanyang bituka. Hindi tulad ng mga unang beses na nagkita sila, si Anastasia ay mukhang mas matalino at mas nakatutok ngayon, na may kumpiyansa na tila nagniningning, pinakintab ng mga taon ng karanasan. Vice President Young, medyo matagal na, nakangiting bati niya. Mrs. Presgrave, I hope you've been well, magalang na sagot ni Larry, na kinikilala ang pagkakaiba ng kanilang mga posisyon ngayon. Maaari mo akong tawaging Anastasia palagi, alam mo. Nako, hindi ko kaya. I think Madam President has a nice ring to it, or maybe President Tillman, natatawang sabi niya. Hindi niya sinubukang pigilan ito na magsalita sa kanya ng ganoon. Maaari mo bang bigyan ako ng isang rundown ng mga diskarte sa negosyo para sa Burgwa at ang mga plano sa pagpapatupad para sa kanila? Kaka-takeover ko lang, and I would really appreciate it if you could be my stalwart guide in mahalaga ang kumpanya. Larry ay higit sa masaya na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, si Anastasia ay kasal kay Elliot ngayon, at sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Burgwa ay siguradong maabot ang mga bagong taas sa industriya. Matamang pinakinggan ni Anastasia ang sasabihin ni Larry. Siya ay halos isang veterano at isang karanasan sa trabaho, at buong puso niyang inaprubahan ang mga diskarte na naisip niya para sa negosyo. Magdaraos kami ng press conference para sa isang bagong paglulunsad ng produkto sa lalong madaling panahon, Madam President. Dapat kang magpakita, bibigyan nito ang media ng field day. Kabanata 666. Kailan ang press conference? Tanong ni Anastasia. Sa susunod na Sabado, magalang na sagot ni Larry. Pupunta ako dyan, nakayukong sabi niya. Nakangiti siya habang idinagdag, sigurado akong matutuwa ang Burgwa team na mamuno ka sa negosyo. Napangiti siya. Well, kung ganoon, inaasahan kong marinig ang higit patungkol sa iyong mga diskarte sa negosyo at ipakita mo sa akin ang mga lubad, Vice President Young. Habang nangyayari ito, si Elliot ay nasa kanyang opisina sa Presgrave Group, sinusuri ang mga dokumentong nakatambak sa kanyang mesa nang may makita siyang resume. Binuksan niya ang folder at kung paano kumunat ang noo. Resume iyon ni Lorelai, at hindi siya nag-a-apply para sa isang mahalagang posisyon, kundi para sa isang trabahong analyst na inanunsyo ng Departamento ng Pananalapi sa isa sa kanyang mga subsidiary sa bansa. Gayunpaman, dahil labag sa mga patakaran ang pagpapatrabaho sa mga miyembro ng pinalawak na pamilya ng mga Presgrave, walang pagpipilian si Elliot kundi tanggapin ang kanyang mga aplikasyon sa trabaho. Nagpasya siyang personal niyang irekomende sa ibang kumpanya sa halip. Nang makita ang numerong isinulat niya sa pinakatuktok ng kanyang resume, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan siya. Hello, bati ni Lorelai sa kabilang linya. Hoy, Lorelai, nandito si Elliot. Nakita ko lang ang resume mo and I believe an analyst job is far beneath your capabilities, he said in a gravelly tone. Same time na sinabi ni Lorelai, Elliot, kung nabasa mo ang resume ko, malalaman mo na wala akong pakialam sa trabaho gaya ng pagpasok ko sa kumpanya mo. Maaari kitang irekomende sa ibang kumpanya na kumukuha ng trabaho,
At sa tingin ko ay magiging angkop ka para sa trabaho, matatag na sabi ni Elliot. She paused for a few seconds before pressing, nasa lugar talaga ako ngayon. Okay lang ba kung pumunta ako sa opisina mo para makipag-chat, Elliot? Parang hindi ko pa ito nakita ng personal. Handa siyang kausapin na pasukin ang trabaho sa kabilang kumpanya, sumagot siya, sige. Halika na, sila ay pamilya, pagkatapos ng lahat, at naisip niya na walang masama sa pagpapalam sa kanyang opisina para sa isang maikli, magiliw na pag-uusap. Samantala, sinusuri ni Lorelai ang kanyang refleksyon sa salamin sa banyo sa isa sa mga kalapit na kafe. Sinuri niya ang kanyang mukha mula sa lahat ng anggulo sa ilalim ng puting liwanag. Nang makontento na siya sa hitsura niya kasabay ng kanyang maselang nilagyan ng make-up, inayos niya ang kanyang puting blouse at ang kanyang masikip na palda, saka itinaas ang kanyang mahabang buhok sa kanyang balikat. Para sa isang finishing touch, binigyan niya ang sarili ng isang light spritz ng pabango at tuluyang lumabas. Kasunod nito, huminto siya sa labas ng pangunahing pasukan ng Presgrave Group. Mas pamilyar siya sa kumpanya dahil may kaibigan ang kanyang ama na dito rin nagtatrabaho. Nang tumawag siya sa receptionist kanina, hindi niya binanggit si Elliot kung anuman. Pumasok siya sa elevator, at ang receptionist na nag-escort sa kanya ay umalis kaagad pagkarating nila sa designated floor. Nang makita ito, nagmamadaling pumasok si Lorelai sa isa pang available na elevator at umakyat sa opisina ng presidente. Hinihintay na siya ni Ray, at pagdating niya, sinabi niya, "This way please, Miss Presgrave." Tumanggaw si Lorelai at sumunod sa kanya papasok sa maluwag na opisina na sa tingin niya ay kaakit-akit lamang dahil sa may-ari nito. Elliot, magiliw niyang bati nang makita ang lalaki sa couch. "O buti andito ka na. Maupo ka na," sabi ni Elliot, sabay turo sa katapat niyang couch sa tapat niya. Ang lugar na ito ay humongous, at ang tanawin sa labas ay talagang nakakamangha. Siya ay hindi kailanman nagpipigil sa mga papuri, at ang mga salita ay dumaloy ng maayos sa kanyang dila habang siya ay ngumiti sa kanya. Inabot sa kanya ni Elliot ang isang docket ng impormasyon, iyan ang negosyong pinansyal na sinasabi ko sa iyo. Ang presidente ay isang kaibigan ko. Naglagay na ako ng isang salita para sa iyo, at sinabi niya na maaari kang magsimulang magtrabaho kaagad nang hindi na kailangang dumaan sa isang interview. Ikaw ang bumunot para sa akin. Wow, ikinararangal ko. Bulalas niya. Kinuha niya ang docket, inilabas niya ang profile ng kumpanya at ang posisyong inaalok nila sa kanya, pagkatapos ay tumangala siya ng may maningning na mga mata habang nagtanong, "Gagawin nila akong supervisor." Tumanggo siya. "Kwalipikado ka para dito. Napakaganda mong sabihin," sabi ni Lorelai na may matamis na ngiti, na kumikinang sa kanyang mga mata ang paghanga. Bumaba ang tingin ni Elliot sa dokumento sa coffee table habang siya, "Maaari kang magsisimula sa trabaho sa susunod na Lunes." Kabanata 667. Dahil napakalaking pabor ang ginawa mo sa akin, hindi ko alam kung paano ko tatanggihan ang alok, Elliot. Napakaganda ng paglalagay mo ng isang magandang salita para sa akin. Bibili ba kita ng tanghalian bilang pasasalamat sa rekomendasyon? Tanong ni Lorelai pinapasok ang imbitasyon sa tanghalian ng hanggat hindi kaya niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Elliot sa magalang na pagtanggi sa kanya, "No, thank you. May pinaplano pa akong tanghali. Baka sa susunod." Well, kailan ba talaga ang susunod na pagkakataon? Hindi siya susuko sa oras na mag-isa kasama siya. Depende, malabo niyang sagot. Wala siyang planong tanggapin ang pagpasalamat nito. "Ipapaalam ko sa iyo kapag mayroon akong oras." "Talaga, hahawakan kita dyan," masayang sabi niya, banayad na nanliligaw habang umaatres. Alam niya na ang pagpindot pa sa kanya ay makakairita lang sa kanya, o mas malala pa, maghay-hinala ito sa kanya. Gayunpaman, hindi na siya lumabas ng opisina pagkatapos noon at pinaypayan na lang ang sarili upang ang mahinang paghalik ng kanyang pabango ay mapunta sa direksyon niya. "By the way, medyo tigang na ako sa pagmamadali ko dito. Maaari ba akong kumuha ng isang tasa ng tsaa, mangyaring?" Nang mapagtanto niya ito, lumingon siya kay Ray, "Kumuha ka ng 2 tasa ng tsaa." Nang umalis ang katulong sa opisina, bumangon si Lorelai mula sa sopa at lumakad ng walang kabuluhan patungo sa salamin na dingding, na binaon ang sarili sa sinag ng araw na bumubulusok sa opisina.
Alam niyang ang kanyang mga taon ng pagpapaganda ng kanyang figure sa gym ay naging ganap na hindi siya mapaglabanan sa mga lalaki, lalo na ang kanyang cinched waist at ang kanyang banayad na kurbo na nagbigay inspirasyon sa karamihan ng kanilang mga iskandalo na pag-iisip. Kung si Elliot ay nakatingin sa kanya, o kahit na matapang na sulyap, ito ay higit pa sa sapat para sa kanya. Gayunpaman, nang sumulyap siya sa refleksyon sa kumikinang na salamin na dingding, nakita niyang hindi man lang ito nakatingin sa direksyon niya. Sa katunayan, nakayuko siya habang binubuklat ang mga dokumento sa trabaho. Ang tanging nakita niya sa salamin na iyon ay ang kanyang sariling pagkabigo. Umikot siya at bumalik sa sopa, pagkatapos ay kinuha ang kanyang tasa ng tsaa. Humigop, tinanong niya, "Hindi kita iniistorbo, di ba, Elliot?" "Hindi," nalilitong sagot niya habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay pinirmahan ang dokumento ng may pagunlad. "Kukunin ko na lang ang tsaa ko." Akmang aabutin niya ang kanyang tasa, nang tumunog ang phone niya. Tiningnan niya ang caller ID at ngumiti ng mapait. Nang malaman niya kaagad kung sino ang nasa kabilang linya, dali-daling tinuro ni Lorelai, "Anastasia ba yan? Huwag ipaalam sa kanya na narito ako, ayokong magkamali siya ng ideya." Napangiti si Elliot, mas maganda si Anastasia kaysa doon. Natural, wala rin siyang planong sabihin sa asawa ang tungkol sa pagbisita ni Lorelai. Kinuha niya ang kanyang telepono at binati sa isang boses na parang peles, "Hey, sweetheart. So, I just had a informal meeting with Larry, and I told him to get a office ready for me. Magkatrabaho na tayo simula ngayon, honey." Ang kanyang mga mata ay positibong kumikislap nang marinig niya ito, at siya ay napangiti habang sinasabi niya, "Alam mo kung ano, ipapatayo ko siya sa mismong floor ko ng opisina para lagi kaming magkita." Sa kasamaang palad, ang kanyang mungkahi ay tinanggihan ng kanyang asawa, na tumutol, "Hindi, ayokong mapunta sa parehong baradong palapag na tulad mo. Gusto kong magkaroon ng sarili kong espasyo sa parehong palapag ng burgwa." Inamin na nasaktan siya, ngunit pinigilan niya ito at tumawa ng galit na galit, "Sige, gagawin namin ang paraan mo." Sa tapat niya, hinawakan ni Lorelai ang tasa ng tsaa sa kanyang labi at sinulyapan ang lalaking nakatayo sa tabi ng glass wall. Hinarap niya ang matalim na linya ng silhouette nito, at nabaluktot ang puso niya sa mapait na selos nang marinig niya ang malumanay na paraan ng pakikipag-usap nito kay Anastasia. Halos 12 taon na niya itong hindi nakita, ngunit nakatatak sa kanyang isipan ang mga figure nito, at hindi niya ito nakakalimutan kahit na pinilit siya ng kanyang ama na manatili sa ibang bansa ng maraming taon. Kung hindi dahil sa kanyang ama, bumalik siya sa piling ni Elliot ilang taon na ang nakararaan. Sa kasamaang palad, ang kapalaran ay may malupit na pagpapatawa, dahil ang kanyang pag-iral ay naging hadlang sa pagnanakaw ng kanyang ama sa kapalaran ng pamilya Presgrave. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Elliot ang nararamdaman niya para sa kanya, at sa lahat ng ito, naalala niya ito bilang katabi niyang lalaki na nagpabilis ng puso niya mula noong mga bata pa sila. Naaalala pa rin niya kung paano sila sabay na tumatakbo sa paligid ng mga hardin ng Presgrave residence, at kung paano niya hahawakan ang kamay nito upang tulungan siyang makatayo sa tuwing siya ay nahuhulog, inaaliw niya siya kapag umiiyak siya, at tatayo para sa kanya kapag nabasa niya ang isang florera o dalawa. Siya ang tanging relihiyon na kilala niya noong bata pa siya, taong gusto niyang pagukulan ng kanyang sarili sa araw-araw. Ngunit malinaw na kinasusuklaman siya ng universo, dahil sa oras na nakita niya muli siya pagkatapos ng lahat ng mga taon niya sa ibang bansa, ikinasal na siya sa isang bata, at naging napakagwapo niya, higit pa sa naalala niya. "Oo, ipinapangako ko na magpapahinga ako kapag kailangan ko at hindi ako magiging workaholic," bulong ni Elliot sa telepono na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagtatanong tungkol sa kanyang umaga, at pagkatapos na ipaalala sa kanya na patuloy na mainit-init sa panahon ng kanyang buwan pati na rin ang pakikipagpalitan ng matamis na kalokohan sa kanya, nag-aatubili siyang ibinaba ang tawag. Lumingon siya, at tila nagulat siya nang makitang nandoon pa rin si Lorelai. Sumunod, pumunta siya sa sofa at umupo. "So, si Anastasia naman. Napakaswerte mo dahil nakahanap ka ng asawang katulad niya. She's wonderful," nakangiting puri ni Lorelai. May maliwanag na ningning sa mga mata ni Elliot pati na rin ang sinabi niya, "She's the best. Sinasabi ko sa iyo,
hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para maging karapat-dapat ako sa isang tulad niya. Kabanata 668. Ang mga alaala ng pagkabata ay lumipad sa isip ni Lorelai na parang mga eksena mula sa ilang lumang pelikula, na nagpalakas ng loob niya. Kaya naman, hindi niya napigil ang palakihin ang mga ito habang tinanong niya, Elliot, natatandaan mo pa ba ang panahon na sinira ko ang klorera sa bahay ng iyong pamilya? Sa tingin ko ay mga 8 anyos ako noon, at sa sobrang takot ko ay hindi ko napigil ang manginig. Ikaw ang may kasalanan sa akin, at nakaalis ako ng walang parusa. Medyo natigilan si Elliot sa tanong nito, ginawa ko yon. Ha, nakalimutan ko na talaga. Napaawang ang labi niya sa isang ngiti. Well, naalala ko pa, kasi yun ang mga pinakamasayang moments ng childhood ko. Sabi nila, ang masayang pagkabata ay pampakalma sa sakit ng paglaki, alam mo ba? Kaya, dapat kong pasalamatan ka sa pagbibigay sa akin ng ilan sa pinakamagagandang alaala noong bata pa ako. Tumangala siya sa kanya matapos ang kanyang mga tanong at ang kanyang tingin ay nagtagal sa mga tampok na labis niyang sinasamba. Nang marinig niya ang sinabi niya, binigyan siya ni Elliot ng isang perfunctory smile. Naging masaya ka ba sa ibang bansa? Sa palagay ko ginawa ko, kahit na ako ay medyo nag-iisa, pag-amin niya ng may buntong hininga. Kung makatagpo ako ng isang taong angkop, tiyak kong ipapadala mo sila. Nagkunwari siyang napahiya habang bumubulong, hindi mo alam ang tipo ko. Oh, tama na, sabi niya. Halika, sabihin mo sa akin. Gusto niyang malaman kung ano ang dapat niyang abangan kung gusto niya itong iset up sa isang tao. Pinaikit niya ang kanyang mga mata na parang nag-iisip. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang nakatingin sa kanya at sinabing, hindi ako humihingi ng marami. Gusto ko ng kasing gwapo at kaya mo. Matalas ang instincts ni Elliot sa simula, at naramdaman niya na ang paghanga nito para sa kanya ay higit sa platonic sa sandaling makita niya ang nagbabagang ningning sa mga mata nito. Kung siya ay ibang lalaki, maaaring matagpuan niya ang pagmamahal nito sa kanya na isang tagumpay, isang bagay na ikatutuwa ng kanyang mga kapantay. Ngunit hindi siya ganoong tao, at ang hindi hinihinging pagmamahal nito ay nagsilbi lamang upang itulak siya palayo. Matamlay siyang tinitigan habang sinasabi, Lorelai, ayoko nang makarinig ng mga ganoong bagay muli. Si Anastasia ang tanging babae para sa akin, at walang magbabago kailanman. Tinapos niya ang kanyang pangungusap ng mahinahon, ngunit walang itinatago ang mapanganib na babala na nagpasinungaling sa kanyang mga salita. Sabay-sabay, namula si Lorelai at mabilis na nagpaliwanag, sa tingin ko nagkakamali ka ng ideya dito, Elliot. Hindi ko sinusubukang gumawa sa pagitan mo at ng iyong asawa. Para kang baby sister sa akin, always have been, always will be, patuloy niya habang nagdidilim ang tingin. Sa ilang mga punto, ito ay tulad ng pagtitig sa nagyayelong kailaliman ng ilang madilim na kalaliman. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugad nang marinig niya ito. Higit sa lahat, nagulat siya sa pagtanggi nito. Pasensya na kung nagbiro ako at napunta rin. Malayo, Elliot. I guess I thought okay lang na magsabi ako ng ganyan kasi ang dami naming tambay noong mga bata pa kami. Siya ay humihingi ng tawad, sinusubukang iligtas ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi nag-abala si Elliot na ipagpatuloy niya ang kanyang paliwanag, totoo man o mali. May meeting ako na pupuntahan, kaya pumunta ka na. With that, kinuha niya ang mga dokumentong pinirmahan niya kanina at naglakad pabalik sa desk niya. Natarante naman si Lorelai at dahan-daang sinabing, aalis na ako. Palm, Elliot, nang nasa labas na siya ng opisina, hinawakan niya ang harapan ng kanyang kamiseta at walang magawang tumitig sa kalawakan. Hindi niya akalain na ganoon pala siya katapat sa kanyang pagsasama, lalo na't hindi gaanong protektado sa kanyang asawa. Ito ay maaaring maging hadlang sa mga plano ng kanyang ama, ngunit naisip niya na ito ay dahil lamang sa katotohanan na si Elliot ay bagong kasal. Sa isang punto, siya ay mapapagod kay Anastasia at magsisimulang magalit sa kanya dahil sa pagkakadena sa kanya sa isang miserableng kasal. Kung ang payo ni Kendra ay dapat gawin, magsisimula siyang makaramdam ng ganoon sa oras na muling mabuntis si Anastasia, at iyon ang magiging window ng pagkakataon ni Lorelai. Samantala, dumaraan ang isang pulutong ng mga sasakyan sa mga bukid sa kanayunan, na bumabagtas sa kalsada patungo sa kakahuyan sa di kalayuan. Si Sofia ay nasa backseat ng pangalawang sasakyan sa fleet,
at pagkatapos ng maikling idlip, nagising na lamang siya na napalilibutan siya ng mga ektarya at ektarya ng bukirin. Dahil dito, ipinatong niya ang kanyang mga braso sa gilid ng bintana ng sasakyan at sumilip sa labas ng salamin sa napakagandang tanawin. Susuriin ni Arthur ang isang lugar na sikat sa katahimikan nito, at dinala niya ang isang kilalang medium. Bandang tanghali nang makarating sila sa isang restaurant na mukhang Outback na inspirasyon. Huminto sa parking lot ang 4 na sasakyan ng fleet matapos magpasya si Arthur na dito na sila manirahan para sa tanghalian. Nagmaneho sila ng halos 50 milya palabas ng lungsod, at kung ano ang nangyari, imposible para sa kanila na makahanap ng isang disenteng restaurant sa lugar na iyon, mas mababa ang mga high-end na establishmento ng kainan. Nang huminto ang pangalawang sasakyan, masayang bumaba si Sofia sa sasakyan. Mag-uunat na sana siya para lumuwag ang kanyang mga kasukasuan ng biglang, isang malaki at agresibong aso ang sumugod palabas ng doghouse sa lugar at nagsimulang tumahol ng mabangis sa kanila. Dahil siya ang kasama sa aso, kitang-kita ni Sofia na namumula, at dahil sa takot ay hinanap niya ang taong pinakamalamang na magpoprotekta sa kanya. Nang walang isang salita, likas niyang ikinabot ang kanyang sarili sa nasabing tao at kumapit sa kanya para sa mahal na buhay. Kabanata 669. Kaya lang, naging kalasag ni Sofia ang bata, guwapo, at matipunong bodyguard. Kumapit siya sa kanya na parang pugita habang humihiyaw. Iligtas mo ako. Binuhat siya ng kanyang bodyguard sa kanyang mga bisig habang sinisipa ang aso sa nguso habang inaabot siya ng hayop. Ang sakit ay nagpatakbo ito pabalik sa kanyang lungga at nagtago mula sa kanila. Pagbaba ng unang sasakyan, pinanangkitan ni Arthur ang kanyang mga mata sa nakita. Bilang isang taong nakikibagay sa kanyang paligid, hindi niya napansin ang bodyguard ni Arthur at nagmamadaling ibinaba si Sofia. Tapos na ngayon, Miss Goodwin. Salamat, Ginoo. Ngumisi ito sa kanya na kitang-kita sa mga mata nito ang pasasalamat. You're welcome. Matigas niyang sagot, nakatingin sa kanyang mga paa sa takot. Nahihiya niyang sinulyapan ang mukha ng bodyguard. Kanina pa niya napansin ang lalaking ito. Siya ang pinakabata sa mga tauhan ni Arthur, at sa kabila ng magkahalong lahi, matatas siyang magsalita ng Ingles. Sa tuwing nasa trabaho siya na naka-earpiece, napakagwapo niyang tingnan. Nang makita ni Arthur ang paghanga sa mga mata nito, binalingan niya ang manghuhula na nakatayo sa tabi niya. May crush ba si Sofia sa bodyguard niya? Paglabas ng ikatlong kotse, eleganteng sumabay si Emily kay Arthur. Dito ba tayo magtanghalian, party? Halata sa tono niya na ayaw niyang kumain dito dahil ang lugar na ito ay nasa ibaba ng kanyang istasyon. Higit pa rito, napakarumi ng lupa kung kaya't ang pagtayo lang roon ay nadungisan ang kanyang magandang sapatos. I'm so sorry about that. Nasaktan ka ba? Dumating ang magiliw na may-ari ng tindahan para salubungin sila. Dito ka ba kumakain? Ay, oo, nakangiting sagot ni Sofia. Nang makita niya ang mga bodyguard na kumakain sa labas habang si Arthur at ang iba ay papunta sa isang pribadong silid, sinabi niya sa kanya, sa labas ako kakain, Mr. Wise. Gusto niyang kumain kasama ang gwapong bodyguard, kung tutuusin. Sabay tayong kakain, sagot ni Arthur. Party. Katulong lang siya, protesta ni Emily. Hayaan mo siyang kumain sa labas kasama ang mga bodyguard. Tama si Miss Jennings, pagsang-ayon ni Sofia. Aalis na ako ngayon. Naglakad siya papunta sa table kasama ang gwapong bodyguard at umupo sa tabi nito. Iniugnay ni Emily ang braso niya sa braso ni Arthur at dinala siya sa pribadong dining room. Dahil hindi abala ang lugar, mabilis na dumating ang kanilang pagkain. Umikot ang ulo ni Sofia nang makita kung gaano kabilis at katahimikan kumain ang mga lalaki. Sa loob ng 10 minuto, lahat ay tapos na kumain. Take your time, Miss Goodwin, sabi ng bodyguard na nakaupo sa tabi niya. Tapos na ba kayo? Tapos na tayong lahat kumain, sagot niya habang lumabas kasama ang iba pa niyang katrabaho para magbantay. With a resigned sigh, she pulled out her phone and started eating while scrolling through the news. Samantala, sa loob ng pribadong silid, ipinagpatuloy ng manghuhula ang pagiging komplikado ng kanyang larangan. Si Arthur ay time na nakikinig sa bawat salitang sinasabi, ngunit si Emily ay naiinip sa kanyang isip dahil wala siyang interes sa pagsasabi ng kapalaran. Sa wakas,
bumalik na sila sa mga sasakyan. Nang makita ni Sofia na pinagbubuksan siya ng bodyguard na crush niya, nakaramdam siya ng saya. Pero, aalis na sana sila, biglang huminto ang sasakyan ni Sofia. Binuksan ang pinto sa likod ng sasakyan para makapasok si Arthur. Nabigla siya. Si Arthur ay sinadya upang magkaroon ng isang kotse sa manghuhula. Tama. Bakit siya nandito? Kabanata 670. Pagkapasok ni Arthur sa sasakyan ay agad na umupo ng tuwid ang bodyguard na nagmamaneho at sumeryoso ang mukha. Samantala, nakita ni Emily si Arthur na sumakay sa kotse ni Sofia, ay nagngangalit. Sayang lang at nagsimula ng humandar ang mga sasakyan. Kung hindi, hiniling niya na lumipat siya sa kanyang kotse sa halip. Pagkapasok sa sasakyan, pumikit si Arthur na parang iidlap. Ang araw ng hapon ay tumama sa kanyang mukha, na nagbibigay diin sa matikas at pinong tampok ng kanyang makisig na mukha. Hindi siya umimik na naging dahilan ng pagka-awkward at bigat ng hangin sa loob ng sasakyan. Nararamdaman ng lahat ang isang napakalawak ngunit tahimik na presyo na dumarating sa kanila. Nawala sa isipan ni Sofia ang lahat ng kilig na saya. Bakit nandito pa siya? Makalipas ang kalahating oras na pagmamaneho, nakarating na rin sila sa isang masukal na kagubatan. Ang mga natitirang bahagi ng paglalakbay ay magdadala sa kanila sa mga maruruming landas sa halip na mga sementadong kalsada kaya naging lubak-lubak ang biyahe. Ang mga malalaking puno ay nakahanay sa magkabilang gilid ng kalsada, na nagbibigay sa kanila ng lilim at ginagawa ang init ng tag-araw sa isang simoy ng hangin sa tagsibol. Sa pangunguna ng manghuhula, matagumpay na nakanavigate ang tren ng mga sasakyan sa mga kalsada sa bundok sa unahan nila. Ang puso ni Sofia ay tumitibok ng buong oras. Nang umabot sa halos 60 degrees ang slope, inilabas niya ang kamay niya para hawakan ang isa pang braso sa takot. Ang brasong iyon ay kay Arthur. Magiging maayos din, aniya nang makitang mapatla siya. Aakyat pa ba tayo? Siya ay lampas sa kanyang sarili sa takot. Sa sandaling iyon, huminto ang mga SUV sa isang madamong kapatagan na patag at pantay. Agad na lumabas si Emily sa kanyang sasakyan at napaluhod habang nagsimulang samuka. Siya ay pinalaki sa karangyan. Ang pagsakay sa mga bundok ay napakahirap para sa kanya sa tiyan. Dahil sa kabaitan ng kanyang puso, inabutan siya ni Sofia ng kanilang tisyo. Okay ka lang ba, Miss Jennings? Bagamat tinanggap ni Emily ang inalok na tisyo, tinapunan pa rin niya ng tingin si Sofia. Pinagtatawanan ba siya ni Sofia? Young Master Wise, kailangan nating maglakad ng ilang sandali bago tayo makarating sa ating destinasyon. Ano? Kailangan pa nating maglakad. Malakas na protesta ni Emily. Bakit siya sumama? Ang tanging natamo niya ay sakit at paghihirap. Gaano katagal tayo maglalakad? Mga 20 minuto o higit pa, sagot ng manghuhula. Magpahinga ka sa kotse, sabi ni Arthur kay Emily. Sumulyap siya kay Sofia. Kaya mo bang maglakad? Dahil ayaw niyang manatili sa tabi ni Emily, nagmamadali siyang tumango. Oo, ayos lang ako sa paglalakad. Huwag kang pumunta, Sofia. Stay with me, biglang sabi ni Emily. Hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Sofia na mamasyal kasama si Arthur. Kinailangan niyang paghiwalayin sila. Alistair, sabi ni Arthur, itinuro ang batang bodyguard na si Sofia ay crush, ikaw ay mananatili sa likod para alagaan si Miss Jennings. Yes, sir, sagot ni Alistair na may kasamang tango. Kung ganoon, sasama rin ako sa iyo, bulalas ni Emily sa nagngangalit na mga ngipin, na puno ng pagkabigo. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya iyon, nagsimula siyang samuka muli. Mayroon kaming isang mahirap na pag-akyat sa unahan namin. Dito ka na lang magpahinga. Pagkatapos ay lumakad si Arthur papunta sa landas na umiikot sa bundok. Bumakas ang pagkadismaya sa puso ni Sofia. Inaasahan niyang makakasama sila ni Alistair. 4 sa mga bodyguard ang sumunod sa kanila sa pag-akyat sa bundok, habang ang natitirang 2 ay nanatili sa likuran upang magbantay. Habang si Arthur ay nakasuot ng itim na pang-atleta na damit na may isang pares ng pilak na salaming pang-araw na nakapatong sa kanyang ilong, ang kanyang imahe ng isang Pinong binata ay nanatiling matatag, kahit na nasa kabundukan. Nakasuot din si Sofia ng isang set ng athletic na damit na may sapatos na angkop para sa hiking, ngunit mahirap pa rin para sa kanya ang sumunod sa paglalakad. Mayroon lamang isang maliit na landas na paliko-liko sa kakahuyan.
Nang makarating sila sa isang dalasdis na madulas dahil sa ulan, ligtas siyang dinala ng mahahabang binti ni Arthur pataas, habang si Sofia naman ay kailangang subukang umakyat sa tulong ng mga sanga sa paligid niya. Sa sandaling iyon, isang makatarungang kamay ang naglahad sa kanyang harapan. Tumangala siya at nakita niya na si Arthur pala ang nag-aalok na hilahin siya. Sandaling nag-alinlangan bago niya tinanggap ang alok. Sa sandaling inilagay niya ang kanyang kamay sa kanya, kinaladkad siya sa dalasdis ng isang malakas na pagsabog ng puwersa. Ipinulupot niya ng mahigpit ang kanyang mga braso sa baywang nito, natatakot na mahulog habang sinusubukan niyang balansehin ang sarili. Pasensya na, dahil sa takot na masaktan siya, nagmamadali siyang umatras nang mabawi niya ang balanse. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.